Siyempre, okay mga bossing. Na mga baby. Well, ito yung ito yung kahapon na PC ng client. Ano ba naman yung salita ko? Bakit yun? Anyway, mga bossing, ulitin natin. Ito po yung PC ng client natin kahapon, in which dinala niya dito sa ating hindi pa bukas na shop for sabi niya cleaning lang, pero siyempre di ba alam naman natin yung gagawin niya. Anyway, ito ay Intel build. Siyempre hindi halatang babae yung may-ari. So, hindi rin halatang mahilig siya sa ilaw. And hindi rin halata na may projection siya as a gamer. Anyway, ayun nga, Intel build sabi ko, Core i5 na 10-4, yung kanyang processor. And then 16 gig RAM, DDR4. At Asus, ano ba ang board niya? Ayan. Ito mabasa mga bossing. Lalagay ko na sa description. Napakasimple lang nung ano nito mga bossing. Kumaga parang yung setup and build ditong system unit. Parang kumaga parang gumagawa, parang may factory na itong YGT. Diba? Kasi straight YGT yan, fans, and then yung case, mamili ka pa nga niya ng theme, white, meron black, meron pink. Anyway, tapos MSI pala ang monitor nito, ganyan curved. Siyempre yung choice between SSD at hard disk, depende na po sa inyo. Okay, so little feedback lang sa system unit na to. Ito po ay loaded to ng loaded dito ng GeForce GTX na 1650, no? Kung makikita nyo sa kanyang DX diag, yan yung makikita nyo dyan yung kanyang RAM, etc. No? Iniisip nyo, lakas pa ng video card ko, no? 12 gig. Anyway, mas maganda yan, technicality, para ma-sure kayo kung ano yung native specs ng inyong mga installed hardware, mag-download kayo ng proper hardware applications, no? Makikita nyo, ganyan CPU ID, GPU ID, ganyan. Makikita nyo talaga yung tamang specs yan, kung ano man yan, kung negro, kung maputi. Yan. So, yung GeForce GTX 1650 is 4 gig ang native niyan, tapos GDDR5 na rin, at 1 to 8 bit. So, kung isipin mo, no, malakas na yun, kasi yung 2 gig malakas na nga, diba? Tapos, gagawin mo mataas ang RAM. So, swapping na yan. Kaya lang nga po ngayon, may mga changes din. Halimbawa, tumataas ang specs ng PC, dahil po tumataas yung requirements ng mga applications, ng mga games. Ganun po yun. So, kagaya nitong Valorant, diba? Ang taas na, hindi naman gano'ng kataas, mas mataas yung GTA 5, di ba? Kita mo naman yung mga hibla-hibla na yung graphics yun. Konti na lang tao na si CJ. Anyway, wala pa, malayo pa tayo sa pagdating sa graphics, sa consolidation, napakalayo pa natin sa gaming, ha mga bossing. Okay, so wala naman masyadong special dito. Ang sinasabi ko lang sa mga ganitong build is parang kumbaga pag binili mo kasi sa kanila to, naka-custom na to, nakaganyan na. So wala kang yung tinatawag na personalized design or concept. Kasi nga pipiliin mo lang yung theme or yung ayun nga. Kung ano yung napili mong build, pwedeng AMD yan, pwedeng Intel. Tapos pili ka ng build mo, pili ka ng color mo. Lalabas na niya ng ganyan yan. Okay, mga bossing. Nga ba? Maganda raw ba to? Kumbaga bang for the buck. Yung panahon nito, ano to siguro hindi ko na matandaan. Pero kung halimbawa bumuo ka nito, tapos ito yung kanyang era, ito yung kanyang taon, magagamit mo pa siya ng 4 to 5 years, okay na okay pa siya. May mga games na kakayanin niya pa, may mga applications na kakayanin niya pa. Tandaan nyo, pag mag-build kayo ng
ng PC or desktop, depende sa pangangailangan po. Hindi kailangan lahat hataw. Depende nga sa pangangailangan ninyo. Ganon din yan sa sounds. Depende sa pandinig nyo, mga bossing. Wala na tayong maraming i-explain. At lasing na yata ako, pero napakot na yata guys. So, ganun lang mga bossing. Again, ano to, hindi paano ba sabihin dito, in-play desk build or whatever, no? So, ayun na siya. At least, na ipakita ko sa inyo or na-explain yung mga konting technical specs and pros and cons nitong, actually wala nga cons desktop PC nito. Pang gagawin natin mga bohing, hindi laro.